Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Long time no see mga guys. No? So na-miss ko kayo. And for today's video guys, isi-share ko lang yung bagong update dito kay Facebook. And lahat tayo guys na content creator, newbie, or nag-start na or even matagal na is para sa inyo itong video na to. Kung hindi nyo pa to alam, tapusin nyo para magkaroon kayo ng idea if ever magiging available na ito sa inyong page or sa inyong profile. So napaka-importante po nito dahil ito is advantage po ng mga original creators na nagpo-produce ng mga videos. Original. Okay? So, yun. Pag-usapan natin, Facebook Content Protection Update 2025. Paano i-protekta or protektahan ang original content mo. So, nag-release nga po si Facebook ng bagong update regarding dito sa original video protection. So, para na din siyang YT or YouTube na kung saan kapag may nag-upload ng original content mo or re-upload ng original content mo dito sa platform nila, automatic na de-detect po yun ng system at nasa sa inyo po kung iti-take down nyo or i-email nyo sila or kukontakin nyo sila para mag-file ng copyright claim or tawag dito, i-block or i-delete yung mga videos na nire-upload nila. Pwede rin nyo rin guys option or pagpilian yung partition ng earnings. So, para magkaroon pa kayo mas malinaw na idea, basahin natin to. Ito yung 5 ways para magamit mo ang bagong Facebook Content Protection features. Number 1, ito po ay invitation only. Kapag po nakareceive kayo, i-activate agad ang content protection. Kapag nakita mo yung option na automatically protect your original content, parang ganito. Ayan. So, itong image na to is mula kay Ian Osing. So, ganito yung makikita nyo sa inyong page or profile. So, nakalagay dito, Content Protection, automatically protect your original content. So, get notified, find out when others use your original content on Facebook and Instagram. Okay, so, ito guys is available po sa Facebook and IG. Pwede kayo guys mag-take ng action. Katulad nga po na sinabi ko kanina. Pwede nyo matrack, i-block, or get credit. So, yun nga po. Yung partition ng earnings is meron kayong kita dun sa mga nagre-upload ng content nyo. So, kayo po yung mamimili. Kung marami namang views yun or million of views, pwede kayo mag-usap internal. Okay? Contain your original content. Kahit clips or portion ng video nyo na kinuha nila or nilagay nila sa kanilang video, without your permission or knowledge, pwede nyo po silang i-notify or pwede nyo silang i-message na itong piece of content or portion ng content is originally sa akin. So, pwede kong i-report yan kay Facebook para ma-block yung video or pwede partition. So, ito po yung karaniwang nagiging concern ng mga creator sa akin. Sir, kasi yung mga content ko regarding sa mga news, politics is nati-take down. Kasi nga guys, sila yung unang nag-claim. So, nagno-notify na sa kanila yung mga videos na nire-upload ng creators or new creators without permission. So, yun guys. Okay? So, basahin pa natin guys para magkaroon pa tayo ng idea. Ito yung tip, no? Yun. Kapag kayo nga po ay invited na, i-on nyo kaagad. Lalong-lalo na kung maraming kayong original videos. It's your advantage, mga guys. Okay? Once na-activated na, automatic mong malalaman kapag may gumamit ng content mo sa Facebook at IG. Okay? Matik yan, guys. Ito nga po yung pinag-uusapan natin dati pa na sana, di ba, itong Facebook algorithm or Facebook or Meta is magkaroon ng features like sa YT. Wherein, kapag may kumuha ng content mo or piece or duration lang, guys, na de-detect ng YouTube. Tapos, ino-notify kayo doon sa may copyright kung saan etong channel or creator ay nire-upload yung content nyo. So, meron dong option kung saan mag-fill out kayo ng information and proof na sa inyo po yung video na yon. And pwede instant deleted or pwede nyo i-email yung nagre-upload. So, yun. So, wherein, ito na nga, na-apply na rin dito kay Facebook. So, advantage po para sa atin lahat yan. Okay? So, ito yung tips
sa number 1, kapag may nakita kang review matches, i-check mo regular para makita kung may nag-repost ng videos mo. Grabe, no? Ang galing ng algorithm. Ito pa yung strategy. I-screen record mo yung step-by-step activation. Perfect pang YouTube tutorial para sa maraming magbibigay value. So, i-share natin guys ito, ano, para at least aware din yung iba na instead na mag-re-upload or kumuha ng mga videos na hindi sa kanila without permission, bigyan natin sila ng knowledge. Kasi kung bago pa lang sila at gagawa sila ng ganito, possible suspension or account ban kay Facebook. Ang dami na pong nagbe-message sa akin, sir, paano ma-recover yung mga permanently ban. I'm sorry to say, it takes time, no? Pag napatunayan ni Facebook na etong account mo ay lumabag sa kanilang policy, permanent na yan, guys. Hindi nyo na ma-recover. Okay? So, number 2, gamitin ang get notified. Ayan, para malaman kung may nangungopya ng inyong original videos. Kapag naka-on ito, yung tawag dito, features na yan, may alert kang matatanggap sa page or user na gumagamit ng original content mo. Super helpful nito, guys. Totoo. Sa mga creators na gumagawa ng original reels, product videos, tutorials, at even vlogs. Okay? So, ayan. Sad to say, ma-eliminate na po yung mga nangungopya, nagka-copyright ng mga content dito sa Facebook. So, yun lang. Wala na. Wala tayong option kundi gumawa ng sariling content. Pero, for sure, hindi pa naman yan talaga 100% ma-detect ni Facebook. Meron pa rin yung hindi ma-detect. So, para naman, di ba, if ever may features ka na ganito, pero ang dami pa rin nagre-upload ng inyong mga videos, pwede nyo na yan talaga report kay Facebook. Okay? Ito yung tip sa number 2. Gamitin po natin ito, lalong-lalo na kung madalas ma-re-upload ang videos mo sa Reels. So, kung experience nyo yan, comment naman kayo dito sa ating comment section sa YouTube. Kung ang daming kumukuha ng mga videos mo without permission at sila pa yung kumikita. Okay. So, pwede ka magpakita ng real example, blurred image para mas maintindihan ng viewers mo. So, ito nga yun. So, again, no, gamitin natin ito advantage sa mga videos natin. Number 3, take action, block, track, or claim credit. So, ito yung pinag-usapan natin kanina. Sa bagong update na ito, pwede po nating i-track kung saan ginamit ang content mo. Makikita nyo po mismo yung videos o yung duration or yung clip. Parang ganito. Yung post ni Santos Lundin family post. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Sabi niya dito, a friendly reminder to those who love to steal videos from the original content creator. Facebook and IG has a new features that let the content creators protect their own original content posted publicly and detect those who are stealing it and post it as their own. Ayan. For the past few days, we've detected over 200 videos. Grabe, no? Ang dami nilang na-detect nung na-activate na nila itong bagong features ni Facebook. And counting, stolen from us. A complete shock. Grabe, di ba? Some are monetized, some are not, or maybe about to be monetized. Sometimes, our own logo is covered by their own. Di ba? Yung may logo na nga, watermarks, tapos sila pa mismo yung nagtatakip dun sa watermark. This is just very sad considering the time and effort we put just to produce a content. We're not telling you to stop, but we just want to tell you that you're just wasting your time stealing our videos because we have the capacity to take action on ownership issues such as blocking the videos, track performance on the video, or even report you, which may hurt your page or profile. Diba? Ang galing pala ng bagong features na to kasi nga matatrack din ninyo kung ilan na yung engagement, ilan na yung views, ilan yung share. So, 'di ba? Kung sa tingin niyo naman kayo na may-ari at sa tingin niyo, grabe, ang laki ng kinita nito.
So, hihingi talaga ako ng credit or partition dito sa kanilang kinita. So, pwede naman yun. Internal na usapan na lang. We have blocked so many already and we will continue to do so. Thankful for Meta for these wonderful features. Again, this just reminder to whatever you want to do, but know that there are always consequences in our every action. So, ito yung sample ng matching content niya. So, 73 match, 59 match, 19 match, 100% match. 90%, 100%. Ang galing, oh, di ba? Nade-detect na talaga ni Facebook ngayon. So, ano pa hinihintay natin? Create our own original and compelling content. Number 4, ito na. Protect past content. Hindi lang new uploads. Pwede nyo rin i-protect yung mga old reels mo na nagawa mo months or even years na. Ang galing talaga nitong bagong update na to. Unahin mong i-protect yung mga videos mo na may pinakamataas na views. Yan. So, ito yung tip sa number 4. Kung kayo po ay mayroong 100 million views, possible talaga merong kukuha at re-upload niyan. So, ang gawin nyo, yan yung unahin yung i-protect kung kayo po ay invited na dyan sa content protection. Okay, number 5. So, review much regularly. Kung meron kayong palaging kikita, ayan, punta lang kayo sa professional dashboard, makikita natin kung sino ang gumagamit ng clips. Kahit clips lang ng video mo. Dito mo rin pwede mag-take action like allow, block, or request credit. So, ito yung tatlong option na pwede nyong gawin kapag kayo ay may na-detect na nag-re-upload or kumuha ng inyong videos at in-upload sa kanilang page without your permission. Allow, block, or take credit. Ayan. I-check nyo every 1 or 2 weeks per month para laging updated tayo. So, ito yung 5 reminders naman para sa mga baguhan. Okay? Original content is the king pa rin po. Bawal ang re-upload. Ako guys, I tell you, nagre-re-upload ako pero again, demonetize naman yung account ko kasi nga yung ating mga video sa affiliate is meron siyang issue. So, hindi ko naman pwedeng iburahin yung mga affiliate videos natin kasi nga nagge-generate siya ng earning, which is mas malaki pa yung kinikita ko sa affiliate compared doon sa ad revenue. So, ang option ko, hindi ko i-delete, pero may kita sa Shopee affiliate. I-delete ko, pero konti yung kita sa ad revenue. Kasi nga, konti na lang yung bigayan dito kay Facebook sa ads. Kung hindi ka talaga magpapalo ng mga 5 million views or sabihin natin accumulation per month na dapat 10 million to 20 million views para at least meron kang makuha na ad revenue. Pero sipagan ko lang sa affiliate videos, content ko, mas malaki pa yung kinikita ko talaga doon. So, yun yung option ko. Demonetize ako pero meron pa rin akong kita sa affiliate partnership. So, yun guys. Huwag gumamit ng copyright videos or music. Ito yung reminder. So, usually talaga nakaka-copyright yung videos tsaka music. Kahit clips. Ngayon guys, mapapalag kayo kaagad or pwedeng ma-demonetize. So, number 3, iwasan ang pag-post sa reuse content galing sa TikTok. So, nadedetect na kasi nila yan eh. Meron yung mga tinatawag na mga links, no? Na kung saan etong nire-upload mo is galing doon sa different platform. So, automatic yan guys. Plug po yan kay Facebook. Number 4, ayan, huwag umutang sa shared content mula sa ibang creators. Kung hindi ikaw ang nag-film or gumawa, hindi mo siya ma-claim as original. So, possible ma-report ka. So, ganun guys. Iwasan talaga natin mag-re-upload ng mga unoriginal content. Consistency equals trust system. Mas consistent ka sa pag-upload ng original content, mas mataas ang chance i-prioritize ka ni Facebook, algorithm, at mas protektado ang mga content mo. Well, guys, yon. Overall, etong bagong update is malaking tulong para sa ating lahat, lalong-lalo na kung kayo po ay monetize kay Facebook at kumikita kayo sa ads at ayaw nyong, di ba, may kumuha ng mga unoriginal content at ginagamit pa sa different ways para sila ay kumita or take advantage nila yung mga videos nyo. So, gamitin nyo ito once na meron na kayong invitation nitong tools na to. Okay guys, sana marami kayong natutunan at
i-share nyo itong video na to, lalong-lalo na sa mga newbie or nag-start na or kahit yung matagal, baka hindi pa sila aware dito na pwede na nga po nating i-protect yung mga old or even new video upload natin. Maraming salamat. Please consider subscribing. Comment kayo dyan guys ng part 2 para gawan pa natin ang susunod na video to. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.